Nanginginig ang kamay ni Gwen habang ibinababa niya ang kanyang mumurahing cellphone. Napaupo siya sa isang kahoy na silya sa likod ng kanyang maliit na pwesto ng bulaklak. Ang mga salita ng babae mula sa ospital ay umuugong pa rin sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. 250,000 pesos. 250,000 piso. Ang mga numero ay tila may sariling bigat, isang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib at humihila sa kanya pababa. Napapikit siya ng mariin. Para saan pa ang mga bulaklak na ito? Ang bango ng mga rosas at sampagita na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila nanunuya sa kanya ngayon. Ang halimuyak ng pag-asa, pero ang katotohanan ay mapait. Ito na iyon. Ang operasyon sa puso ng kanyang nanay. Ang operasyon na siyang tanging pag-asa nila. At ang halagang iyon ang pader na nakaharang sa pag-asang iyon, isang pader na napakataas at imposibleng akyatin. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang laman ng lata ng biskwit na pinaglalagyan niya ng kanilang kita. Kulang-kulang 3,000 piso. Mga gusot na papel at ilang barya. Pinaghirapan niya iyon sa loob ng 1 linggo, sa ilalim ng init ng araw at sa kabila ng pagod. Ngunit parang isang patak lang iyon sa isang karagatan ng pangangailangan. Ang pangarap niyang makabalik sa pag-aaral ng business administration, matagal na niyang isinantabi. Ngayon, pati ang buhay ng kanyang ina ay tila unti-unti na ring nawawala sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya pwedeng sumuko. Para kay nanay. Gwen, okay ka lang? Nag-angat siya ng tingin at nakita ang nag-aalalang mukha ni Cora, ang kanyang matalik na kaibigan at kasama sa pwesto. Inabot nito sa kanya ang isang bote ng tubig. Tumawag ang ospital, halos pabulong na sabi ni Gwen, ang kanyang boses ay garalgal. Kailangan na daw operahan si nanay sa lalong madaling panahon. Nakita ni Gwen ang pagbabago sa mukha ni Cora, mula sa pag-aalala patungo sa awa. Magkano daw? 250,000. Napasinghap si Cora. Diyos ko! Saan naman natin kukunin ang ganoong kalaking pera? Napayuko si Gwen. Hindi ko alam, Cora. Hindi ko na alam. Buong araw, sinubukan ni Gwen na itaboy ang pag-aalala. Nagtrabaho siya na parang makina. Bawat taling ginagawa niya sa mga bulaklak, bawat plastic na inaabot niya sa customer, ay may kasamang tahimik na panalangin. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, lalo lang siyang nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Ang dangwa, na dati paraiso niya, ngayon ay parang isang paalala ng kanyang kahirapan. Nang halos wala ng tao sa paligid, habang nag-aayos na sila ni Cora ng mga paninda, isang bagay na hindi pangkaraniwan ang gumambala sa kanilang katahimikan. Isang makintab na itim na kotse, isang sasakyan na halatang hindi nababagay sa maputik at magulong kalye ng dangwa, ang huminto sa tapat mismo ng kanilang pwesto. Bumukas ang pinto sa passenger side at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Ang sapatos nito ay napakakintab, tila natatakot na madumihan ng lupa ng palengke. Lumapit ito sa kanila, ang mga mata nito'y tila sinusuri ang kanilang hamak na tindahan. Sino sa inyo si Ilyes Gwendolyn Reyes? Tanong nito sa isang formal at malamig na boses. Nagkatinginan sila ni Cora bago itinaas ni Gwen ang kanyang kamay. Ako po. May kinuha ang lalaki mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang business card. Ako si Attorney Francisco. Ipinadala ako ng kliyente ko, si Lemuel de Villa. Lemuel de Villa. Ang pangalan ay pamilyar. Si ng De Villa Group, isa sa pinakamalaki at pinakamayamang korporasyon sa bansa. Madalas niyang nakikita ang mukha nito sa mga business magazine na binabasa niya noon sa library ng universidad. Ano naman ang kailangan ng isang bilyonaryo sa isang hamak na magbubulaklak na tulad niya? Mayroon siyang isang alok para sa iyo, patuloy ng abogado, ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Isang alok na sa tingin ko ay hindi mo matatanggihan, lalo na sa iyong sitwasyon. Kinabukasan, nahanap ni Gwen ang kanyang sarili sa loob ng isang gusali na gawa sa salamin at bakal sa puso ng Bonifacio Global City. Bawat sulok ng lugar ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Dinala siya ng sekretarya sa pinakatuktok na palapag, sa opisina mismo ng C. Ang opisina ay mas malaki pa sa buong bahay nila.
Ang isang pader ay purong salamin na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Sa gitna nito ay isang malaking mesa na gawa sa madilim na kahoy. At doon, nakatayo at nakatalikod sa kanya, habang nakatingin sa labas, ang figura ng isang lalaki. "Sir," sabi ng sekretarya. "Nandito na po si Ime Reyes." Dahan-dahan itong lumingon. Kung nakakamatay lang ang tingin, marahil ay kanina pa bumagsak si Gwen. Ang mga mata ni Limuel de Villa ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng opisina. Matangkad ito, gwapo sa isang paraan na nakakatakot, at nakasuot ng isang suit na mas mahal pa siguro sa lahat ng bulaklak na naibenta niya sa buong buhay niya. "You may go," utos niya sa sekretarya. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, umupo ito sa kanyang upuan at ikinumpas ang kamay sa silya sa harap ng kanyang mesa. "Maupo ka." Nanginginig ang mga tuhod ni Gwen habang sumusunod siya. Inilapag ni Limuel ang isang folder sa mesa. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Julia Reyes," simula niya, ang kanyang boses ay direkta at walang anumang bahid ng init. "Alam ko ang sitwasyon mo. Ang iyong ina, ang kanyang operasyon, ang iyong pangangailangan sa pera." Naramdaman ni Gwen ang pamumula ng kanyang mukha. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya, hindi ng damit, kundi ng kanyang dignidad. "May kailangan ako," patuloy ni Limuel. "Ang lola ko, ang chairman ng board, ay may isang kondisyon para tuluyan kong makuha ang posisyon bilang CEO at ang mana ko. Kailangan kong magpakasal." Napatingin si Gwen sa kanya, naguguluhan. "At ikaw, Dia Reyes, ang napili ko para maging asawa ko." Napatanga si Gwen. "Ko? Sir, hindi ko po maintindihan." Isang ngisi, isang napakaliit at walang kagalakang ngisi, ang sumilay sa labi ni Limuel. "Huwag kang mag-alala, hindi ito totoong kasal. Isa itong kasunduan. Isang business transaction. Pakakasalan mo ako, titira ka sa bahay ko, at magpapanggap kang mahal mo ako sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, kapag nakuha ko na ang kailangan ko, malaya ka nang umalis. Bibigyan kita ng sapat na pera para sa operasyon ng nanay mo at higit pa. Sapat para makabalik ka sa pag-aaral at magsimula ng bagong buhay. Isang kasunduan. Isang transaksyon. Ibebenta niya ang kanyang sarili, ang kanyang pangalan, ang kanyang kalayaan, sa loob ng 1 taon. Ang presyo, ang buhay ng kanyang ina at ang kanyang mga pangarap." Tumulo ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa kabila ng kahihiyan, sa kabila ng pag-aalinlangan, iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Si nanay. Tumango siya ng dahan-dahan. "Pumapayag po ako." 1 oras ang lumipas at dinala siya ni Limuel sa mansyon ng mga de Villa. Ang bahay ay parang isang palasyo, ngunit ang hangin sa loob ay mabigat at malamig. Sa isang malawak na sala na puno ng mga antigo, isang matandang babae na may tindig ng isang reyna ang naghihintay sa kanila. Ang buhok nito ay pulos puti na, ngunit ang mga mata nito ay kasing talas ng isang agila. Si Doña Esmeralda de Villa. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito'y puno ng paghamak. Walang pagtatangkang itago ang kanyang hindi pagkagusto. Pagkatapos ng isang nakakabinging katahimikan, nagsalita ito, ang boses ay matigas at puno ng lason. "Ito na ba?" tanong nito, hindi kay Gwen kundi kay Limuel. "Ang babaeng magpapanggap na mahal ng apo ko." Mukha siyang mas mura pa sa bulaklak na tinitinda niya. Hindi pinansin ni Limuel ang nanlilisik na tingin ng kanyang lola o ang namumutlang mukha ni Gwendolyn Reyes. Para sa kanya, ang mga salitang binitiwan ni Doña Esmeralda ay hindi insulto, kundi isang predictable na reaksyon. Isang variable sa isang komplikadong equation na matagal na niyang kinakalkula. "Manang Sol, ihatid mo si Ide Reyes sa kanyang kwarto." Utos niya sa kasambahay, ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon, na tila ba ang tensyon sa silid ay hindi umiiral. "Siguraduhin mong kumpleto ang lahat ng kanyang pangangailangan." Sumunod ang kasambahay, at si Gwen, matapos ang isang saglit na pag-aatubili, ay sumunod din dito nang hindi tumitingin sa kanya. Habang pinagmamasdan niya itong maglakad palayo, ang balikat ay bahagyang nakayuko, ang paglakad ay tila maingat, isang pamilyar na damdamin ang gumapang sa sistema ni Limuel, ang kasiyahan ng pagkakaroon ng kontrol. Ang babaeng ito, si Gwendolyn, ay isang solusyon. Isang tool. Isang kinakailangang bahagi ng kanyang plano para masigurado ang kanyang pamana at patunayan sa buong mundo, lalo na sa kanyang lola,
na siya ang karapat-dapat na Devilla. Ang pag-ibig, ang emosyon, mga kahinaan iyon na hindi na niya kayang bayaran. Minsan na siyang nagkamali. Hindi na maulit. Pumasok siya sa kanyang study, isang silid na salamin ng kanyang pagkatao, organisado, malamig, at walang anumang personal na bagay maliban sa mga libro at papeles. Ibuhos niya ang kanyang sarili ng isang baso ng mamahaling alak at naalala niya si siya. Ang babaeng minahal niya noon sa unibersidad. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat, aralang iwan siya para sa isang lalaking mas mayaman. Ang sakit ng katraidurang iyon ang humulma sa kanya, ang nagpatigas sa kanyang puso at nagturo sa kanya ng isang mapait na aral. Lahat ay may presyo. At si Gwen, kasama ang kanyang desperasyon at mga pangarap, ay mayroon ding presyo. At nabayaran na niya iyon. Kinagabihan, habang binabasa niya ang mga report mula sa kumpanya, pumasok si Doña Esmeralda sa kanyang study nang hindi kumakatok. Lawrence Miguel, sabi nito, gamit ang buo niyang pangalan, isang senyales na seryoso ito. Hindi ako sang-ayon sa kalokohang ito. Isang babae mula sa palengke. Anong sasabihin ng mga kasosyo natin? Ng mga Sandoval? Wala silang pakialam kung sino siya, Lola, hanggat ang pangalan niya ay nagiging Devilla, sagot ni Limuel, hindi inaalis ang tingin sa mga papeles. Ito ang kondisyon mo. Sinusunod ko lang. Mapanganib ang larong ito, babala ng matanda. Ang mga taong galing sa hirap ay mas gutom. Mas tuso. Baka isang araw, magising ka na lang na wala na sa iyo ang lahat. Sa wakas ay nag-angat siya ng tingin, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Huwag kang mag-alala, Lola. Ang mga aso sa kulungan ay natututong sumunod sa nagpapakain sa kanila. Hawak ko ang tali. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Katrina Sandoval. Ang kanyang dating nobya, ang babaeng inaasahan ng lahat na pakakasalan niya. Pumasok ito sa mansyon na parang pag-aari niya ang lugar, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, ang bawat galaw ay kalkulado. Limuel, darling, bati nito, na maihalik sa pisngi na hindi naman umabot. Nabalitaan ko ang magandang balita. I just had to see the lucky girl for myself. Sakto namang bumababa si Gwen sa engranding hagdanan. Suot niya ang isa sa mga simpleng damit na binili para sa kanya, at halatang hindi siya komportable sa atensyon. Ang kanyang simpleng ganda ay isang malaking kontra sa artipisyal na perpeksyon ni Katrina. So, this is her, sabi ni Katrina, ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit ang mga mata ay matalim na parang bubog. Lumapit siya kay Gwen. Katrina Sandoval. I'm an old friend of Limuel. Inilahad niya ang kamay. Nag-aalangang tinanggap iyon ni Gwen. Gwen po. Gwendolyn Reyes. Oh, what a simple name, sabi ni Katrina, bago lumingon kay Limuel. Saan mo naman siya nahanap, Lim? Sa isang flower shop, I heard. How quaint. Napaka-down to earth mo talaga. Pinanood lang ni Limuel ang eksena. Nakikita niya ang lason sa likod ng mga ngiti ni Katrina, at ang pagkalito at hiya sa mukha ni Gwen. Ngunit hindi siya kumibo. Bahagi ito ng trabaho ni Gwen. Kailangan niyang matutunan kung paano humarap sa mga ganitong sitwasyon. Nang makaalis si Katrina, mas naging tahimik ang bahay. Mas naging maingat ang mga kilos ni Gwen na tila natatakot itong makabasag ng kahit ano. Para kay Limuel, mas maganda iyon. Mas madaling kontrolin. Ngunit isang hapon, isang bagay ang gumambala sa kanyang organisadong mundo. Papunta siya sa hardin para mag-isip nang makita niya si Gwen sa may orchidarium, isang maliit na greenhouse na matagal nang hindi niya pinapansin. Iyon ang paboritong lugar ng kanyang yumaong ina. Nakatayo si Gwen doon, nakatalikod sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit, handa nang sitahin ito. Ano ang ginagawa nito doon? Ngunit natigilan siya. Nakita niya ang malambot na paraan ng paghaplos ni Gwen sa isang dahon ng Vanda Sanderiana, ang paboritong orchid ng kanyang ina. Dahan-dahan nitong inaalis ang mga tuyong dahon, ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat at respeto, na parang isang sagradong bagay ang kanyang hinahawakan. Sa isang saglit, nakalimutan ni Limuel ang tungkol sa kontrata, sa pera, sa plano. Ang nakita niya lang ay isang babaeng may tunay na pagmamahal sa mga halaman, isang katahimikan at sinseridad na hindi niya nakita kahit kanino sa kanyang magulong mundo.
Isang emosyon na hindi niya mapangalanan ang kumislap sa kanyang dibdib, isang bagay na mainit at hindi pamilyar. Mabilis niyang iwinaksi iyon. Kahinaan. Isa lamang iyong akto. Lahat ay akto. Tumalikod siya at naglakad palayo, mas determinado kaysa dati na panatilihin ang pader sa pagitan nila. Kinagabihan, habang papunta siya sa kanyang silid, napadaan siya sa kwarto ni Gwen. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses nito, mahina at pamilyar. Kausap nito ang kaibigan nitong si Cora sa cellphone. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit isang pangungusap ang tumatak sa kanyang pandinig at nagpatigil sa kanya. Kailangan ko lang tiisin to, Cora, sabi ni Gwen sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pagod at lungkot. Para kay nanay. Pagkatapos ng 1 taon, lalabas ako sa gintong hawla na to. Gintong hawla. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanya na parang kutsilyo. Ang maliit at mainit na kislap na naramdaman niya kanina sa orchidarium ay biglang namatay, pinalitan ng isang nagielong lamig. Tama siya. Tama siya mula pa sa simula. Isa lamang itong transaksyon para dito. Isang hawla na kailangan niyang tiisin para sa pera. Katulad niya. Tumalikod si Lemuel mula sa pinto, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng bato. Ang pagdududa ay nawala, pinalitan ng isang matigas at mapait na katiyakan. Ang larong ito, sisiguraduhin niyang siya ang mananalo. Marahan siyang naglakad pabalik sa kanyang study, bawat hakbang ay tahimik at sinadya, na parang ayaw niyang ipaalam sa mundo na may narinig siya, na may tumago sa kanyang baluti kahit sandali. Ang kanlungan ng kanyang lohika at lamig ang tanging lugar na mapagkakatiwalaan niya. Isinara niya ang pinto at humarap sa malaking bintanang salamin, tinitingnan ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang mga ilaw na iyon, parang mga peking bituin, ay mga saksi sa libo-libong transaksyon at ambisyon na nangyayari sa bawat gabi. Sa gubat na ito, ang emosyon ay lason. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa madilim na salamin, isang lalaking hindi dapat nagpapalinlang sa mga simpleng kilos o sa isang pares ng malulungkot na mata. Ang eksena sa orchidarium kanina ay bumalik sa kanyang isipan, at isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Muntik na siya. Muntik na naman siyang maging tanga. Muntik na niyang isipin na mayroong kahit katiting na katotohanan sa pagkatao nito. Gintong hawla, bulong niya sa katahimikan ng silid. Ang mga salitang iyon ay hindi na masakit. Ngayon, ang mga ito ay isang paalala. Isang sandata. Kinuha niya ang folder ng kanilang kasunduan mula sa kanyang mesa, ang e-marriage contract, na siya mismo ang nagdisenyo. Binuklat niya ito at muling binasa ang mga tuntunin. Malinaw ang lahat. Walang puwang para sa emosyon. Walang puwang para sa pagkakamali. Ang Gwendolyn Reyes na nag-aalaga ng orchid ay isang ilusyon. Ang totoong Gwendolyn Reyes ay ang babaeng kausap ni Cora sa telepono, isang bihag na nagbibilang ng mga araw hanggang sa kanyang paglaya, hawak ang premyong kanyang pinagtiisan. Well, dalawa sila na may ginagampanang papel. May pagtitipon silang pupuntahan sa susunod na linggo. Ang kanilang unang paglabas sa publiko bilang mag-asawa. Isang kritikal na gabi. Ngayon, mas malinaw na sa kanya ang lahat. Ang bawat ngiti na ibibigay niya, bawat hawak sa kamay, bawat proteksyon na ipapakita niya sa harap ng iba, ay magiging bahagi ng isang perpektong pagtatanghal. Hindi para sa kanya, kundi para sa imahe ng De Villa. Hindi na siya magkakamali. Hindi na siya mag-aalinlangan. Si Gwendolyn Reyes ay hindi isang babae na may malungkot na mga mata. Isa siyang asset. Isang puhunan. At gagamitin niya ang puhunang iyon para makuha ang tagumpay na nakalaan para sa kanya, sa anumang paraan. Tiningnan niya muli ang syudad sa labas. Sa simula, akala niya ay siya ang may hawak ng hawla. Ngayon, napagtanto niyang pareho silang nasa loob nito. Ngunit may isang malaking pagkakaiba. Alam niya ang mga patakaran ng laro. At siya ang laging nananalo. Ang buong linggo bago ang De Villa Charity Ball ay isang malabong panaginip para kay Gwen. Isang panaginip na puno ng mga taga-disenyo ng damit, mga makeup artist, at mga tagapagturo kung paano kumilos sa harap ng alta sosyedad. Pakiramdam niya ay isa siyang manika na binibihisan at tinuturuang magsalita, ang kanyang sariling pagkatao ay unti-unting nabubura sa ilalim ng makakapal na layer ng foundation at mga mamahaling tela.
Ang gabing iyon, habang nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang silid, halos hindi niya makilala ang kanyang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay nakasuot ng isang simpleng navy blue na evening gown na yakap ang kanyang katawan sa tamang mga lugar. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bon, at ang kanyang mukha ay may makeup na nagpapatingkad sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakikita pa rin niya ang takot at pagkailang. Kumatok si Lemuel sa pinto bago pumasok. Nakasuot ito ng isang itim na tuksedo na lalong nagpatingkad sa kanyang matipunong tindig at malamig na aura. Napatingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. "Handa ka na?" tanong nito. Tumango lang si Gwen. Habang naglalakad siya papalapit, napansin niyang bahagyang nakabukas ang lock ng kwintas na suot niya. Iniabot niya ang kanyang kamay para ayusin ito, ngunit naunahan siya ni Lemuel. Lumapit ito sa likuran niya. Naramdaman ni Gwen ang init ng kanyang mga daliri nang dumampi ang mga ito sa kanyang batok para ayusin ang kwintas. Natigilan siya. Ang simpleng dampi na iyon ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan, isang bagay na hindi niya inaasahan at hindi niya maintindihan. Nang matapos ito, mabilis itong lumayo na parang napaso. "Let's go." "We're running late," sabi nito, ang boses ay mas malamig kaysa dati, na tila binabawi ang sandaling iyon ng hindi sinasadyang paglapit. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga taong tila lumabas mula sa pahina ng isang lifestyle magazine. Ang mga ilaw mula sa malalaking chandelier ay kumikinang sa mga alahas at mga mamahaling damit. Ang mahinang tunog ng violin at ang bulungan ng mga nag-uusap ay pumuno sa hangin. Para kay Gwen, para siyang isang isda na naligaw sa tuyong lupa. Nakahawak ang kamay ni Lemuel sa kanyang baywang, isang kilos na dapat ay magbibigay ng suporta, ngunit para sa kanya, ito ay isang paalala na pag-aari siya, na bahagi siya ng pagtatanghal na ito. "Ngumiti ka," bulong nito sa kanya, ang hininga ay malapit sa kanyang tainga. "Mukha kang pupunta sa sarili mong burol." Pilit na ngumiti si Gwen. Bawat pares ng matang tumitingin sa kanila ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naririnig niya ang mga pabulong na komento. "Siya na ba iyon? Ang galing sa wala. Maganda siya, pero parang hindi bagay. Kawawang Katrina." Siguradong nasasaktan siya ngayon. Nilibot niya ang kanyang paningin at nakita niya si Katrina Sandoval sa kabilang dulo ng ballroom. Napakaganda nito sa isang kulay dugong bestida, napapaligiran ng mga kaibigan, tumatawa na parang wala siyang pakialam sa mundo. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Gwen ang isang malamig na apoy sa likod ng mga ngiti nito. Sinubukan ni Gwen na manatiling malapit kay Lemuel, ngunit sa isang pagkakataon, kinailangan nitong kausapin ang isang mahalagang kasosyo sa negosyo. Naiwan siyang mag-isa malapit sa isang buffet table, sinusubukang maging invisible. "Enjoying the party, Cinderella?" Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Lumingon siya at nakita si Katrina, ay hawak na isang baso ng red wine, isang mapanuksong ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Okay lang naman po, Ma'am Katrina," magalang na sagot ni Gwen. "Ma'am?" "Oh, please," tumawa si Katrina. "You're the Rex de Villanao, aren't you?" "Kahit sa papel lang." Lumapit ito, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Huwag kang masyadong masanay sa lahat ng ito. Ang mga bagay na hindi para sa'yo ay madaling mawala." Habang nagsasalita si Katrina, sinadya nitong ikilos ang kanyang kamay. Ang laman ng baso ng red wine ay tumapon direkta sa harap ng gown ni Gwen. "Oh my God! I'm so sorry," sigaw ni Katrina, ang kanyang boses ay puno ng peking pagkabigla. Agad na napunta sa kanila ang atensyon ng mga taong malapit. "Ang clumsy ko talaga." Napatulala si Gwen sa malaking mansa ng alak sa kanyang dibdib. Ang kulay navy blue na tela ay naging isang madilim at basang gulo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi sa sobrang hiya. Gusto niyang magpalamon sa lupa. "Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo?" sabi ni Katrina, ang sisi ay biglang napunta kay Gwen. "Alam kong bago ka lang sa ganitong mga lugar, pero sana naman ay mag-ingat ka." Nang hindi na alam ni Gwen ang sasabihin, isang anino ang tumabon sa kanila. Isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Lemuel. Ang mukha nito ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay madilim at mapanganib.
Hindi niya tiningnan si Gwen. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Katrina. Kumuha siya ng isang puting panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mansa sa damit ni Gwen. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, ngunit ang lahat sa paligid ay nakakaramdam ng bigat sa hangin. "Be careful where you spill your bitterness, Katrina," sabi ni Lemuel sa isang mababa at malamig na boses na sila lang tatlo ang nakakarinig. "You might stain my wife." Natigilan si Katrina, ang kanyang peking ngiti ay nawala. Hinawakan ni Lemuel ang kamay ni Gwen. "Halika na," sabi niya, at hinila siya palayo sa eksena, palayo sa mga mapanuring mata. Iniwan si Katrina na nakatayo doon, talunan at galit. Sa kotse pauwi, walang nagsalita. Ang katahimikan ay mabigat. Pagdating sa mansyon, habang paakyat sila sa hagdanan, hindi na napigilan ni Gwen. "Salamat," sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Tumingin siya kay Lemuel, ang puso niya ay may kakaibang pintig, isang halo ng pasasalamat at pag-asa. Sa isang sandali, sa gitna ng lahat ng pagkukunwari, naramdaman niyang may kumampi sa kanya. Huminto si Lemuel sa paglalakad at lumingon sa kanya. Ang liwanag mula sa isang ilaw sa pasilyo ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha, ginagawa itong mas matalim at mas malamig. "Huwag kang mag-assume," sabi niya, ang bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na tumatama sa dibdib ni Gwen. "Ginawa ko yon para protektahan ang imahe ng pamilya de Villa, hindi ikaw." Ang maliit na apoy ng pag-asa na nagsimulang sumiklab sa puso ni Gwen ay biglang namatay, na parang binuhusan ng isang baldeng malamig na tubig. Ang init na naramdaman niya ay nawala, pinalitan ng isang pamilyar na kirot. Tumalikod si Lemuel at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kanyang silid. Iniwan si Gwen na nakatayo doon sa gitna ng pasilyo, mag-isa sa dilim, yakap ang sarili laban sa lamig na hindi dulot ng aircon, kundi ng mga salitang binitiwan nito. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng charity ball. Pinilit ni Lemuel na ibalik ang lahat sa dati, ang distansya, ang lamig, ang kontrol. Ang insidente sa pagitan niya at ni Gwen sa pasilyo ay isang kinakailangang hakbang, isang pagpapaalala sa babae, at sa kanyang sarili, ng mga hangganan ng kanilang kasunduan. Ang pagtatanggol niya kay Gwen laban kay Katrina ay isang business move, isang paraan para ipakita sa lahat na ang isang de Villa, kahit pa peking piasawa, ay hindi dapat apihin. Iyon lang iyon. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isip. Ngunit ang imahe ni Gwen, nakatayo doon na may bahid ng sakit at pagkabigo sa kanyang mga mata, matapos niyang bitawan ang mga salitang iyon, ay patuloy na bumabalik sa kanya. Isang kirot na pilit niyang iwinawaksi. Isang gabi, ginabi siya ng uwi mula sa opisina. Ang buong mansyon ay tahimik na. Pagod na pagod siya, at ang tanging gusto niya ay maligo at matulog. Ngunit pagpasok niya sa kanyang silid, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang katawan. Ang kanyang ulo ay mabigat at ang kanyang paningin ay bahagyang malabo. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay pagod lang. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nagising siya na nilalamig at nanginginig kahit na nakapatay ang aircon. Hinang-hina siya. Sinubukan niyang bumangon para kumuha ng gamot, ngunit ang bawat galaw ay parang isang malaking pagsubok. Nahihilo siya at bumagsak pabalik sa kama. Nilalagnat siya. Ang malakas na kalabog ng kanyang pagbagsak ay umalingaw-ngao sa katahimikan ng gabi. Ilang saglit lang, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. "Sir Lemuel." "Okay lang po ba kayo?" Boses iyon ni Gwen, puno ng pag-aalala. "Narinig ko po kasing parang may bumagsak." Hindi siya makasagot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Gwen, at sa sandaling makita nito ang kanyang kalagayan, pawisan, namumutla, at nakabaluktot sa kama, mabilis itong lumapit. Idinampi nito ang likod ng kanyang palad sa noo niya. "Ang taas ng lagnat niyo," sabi nito. Sa mga sumunod na oras, ang mundo ni Lemuel ay naging isang malabong panaginip. Ang kanyang kontroladong realidad ay natunaw sa init ng lagnat, at ang tanging malinaw ay ang presensya ni Gwen. Naramdaman niya ang malamig at basang bimpo na dahan-dahang inilalapat sa kanyang noo at batok. Naramdaman niya ang pag-aalalay nito sa kanyang ulo para makainom siya ng gamot at tubig. Ang mga kilos nito ay hindi nagmamadali, puno ng pag-iingat na hindi niya kailanman naranasan mula kaninuman maliban sa kanyang ina. Sa gitna ng kanyang delirium, ang anino ni Gwen sa tabi ng kama ay nag-iba ng anyo.
Ang amoy ng eucalyptus oil na ipinahid nito sa kanyang dibdib ay nagpaalala sa kanya ng isang malayong nakaraan. Inay ni. Halos pabulong niyang nasabi, ang salita ay kumawala sa kanyang mga labi nang hindi niya namamalayan. Narinig niya ang biglang pagtigil ni Gwen. Naramdaman niya ang pag-aalinlangan sa kamay nito, bago ito nagpatuloy sa pagpunas ng mas marahan, mas maingat. Hinawakan niya ang kamay nito, isang kilos na hindi niya kontrolado, at ipinikit ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na malunod sa kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Magdamag, hindi umalis si Gwen sa kanyang tabi. Kinaumagahan, nagising si Lemuel na bumaba na ang kanyang lagnat. Ang una niyang nakita ay ang sikat ng araw na tumatago sa bintana, at si Gwen, na nakatulog sa silyang katabi ng kanyang kama, ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kutson, ang kamay nito ay malapit pa rin sa kanya. Pinagmasdan niya ito. Sa liwanag ng umaga, walang bakas ng pagkukunwari sa mukha nito. Payapa itong natutulog, may bahid ng pagod sa kanyang mga mata. Sa mesang katabi niya, may isang baso ng tubig at gamot na nakahanda. Ang bimpong ginamit nito ay nakatiklop ng maayos sa isang palanggana. Isang bagay ang kumirot sa dibdib ni Lemuel. Isang bagay na hindi pamilyar. Ang pag-aalagang ipinakita nito ay hindi kasama sa kontrata. Hindi niya ito inutos. Hindi niya ito binayaran. Ginawa niya iyon ng kusa. Ang babaeng inakala niyang isa lang oportunista ay nag-alaga sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na bitak. Ang mga salitang narinig niya, gintong hawla, ay tila nagkaroon ng ibang kahulugan. Siguro nga, para dito, iyon ang tingin niya sa bahay na ito. Ngunit ang kilos nito kagabi iyon ay kilos ng isang taong may malasakit. Sino ka ba talaga, Gwendolyn Reyes? Nang magising si Gwen at makitang gising na siya, agad itong tumayo at sinuri ang kanyang temperatura. Mabuti naman po at bumaba na ang lagnat niyo, sabi nito, ang boses ay maihalong ginhawa. Salamat, sabi ni Lemuel. Ang salita ay lumabas ng mas sinsero, kaysa sa inaasahan niya. Umiwas siya ng tingin, hindi komportable sa bagong damdaming ito. Sa buong araw na iyon, kahit na bumalik na siya sa trabaho, hindi nawala sa isip niya si Gwen. Ang pag-aalaga nito ay isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Dahil doon, gumawa siya ng desisyon. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Gwendolyn Reyes, utos niya. Lahat. Walang ititira. Ngunit sa pagkakataong ito, ang motibo niya ay hindi na pagdududa, kundi isang tunay na kagustuhang umunawa. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Hapon na nang tumawag sa kanya si Katrina. Lim, I'm so sorry to bother you, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala. May nalaman lang kasi ako. Isang bagay na sa tingin ko ay dapat mong malaman para sa proteksyon mo. Can we meet? Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Inilapag ni Katrina ang isang brown na folder sa mesa. Pinaimbestigahan ko siya, Lim. Para sa'yo. Nag-aalala ako na baka ginagamit ka lang niya. Binuksan ni Lemuel ang folder. Sa loob, may mga litrato ni Gwen kasama ang isang mas matandang lalaki. May mga dokumento rin ng mga bank transfer sa account ni Gwen mula sa lalaking ito na nangyari 2 taon na ang nakalipas. Sino siya? Tanong ni Lemuel, ang lamig ay nagsisimula ng bumalik sa kanyang boses. Isang mayamang negosyante, paliwanag ni Katrina. Siya raw ang patron ni Gwen. Ang tumutulong sa kanyang pag-aaral noon. Alam mo na ang ibig sabihin niyan, Lim. Walang libre sa mundong ito. Bawat salita ni Katrina ay parang gasolinang ibinubuhos sa mga lumang sugat ni Lemuel. Ang babaeng minahal niya noon pera rin ang naging dahilan. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pait, lahat ng takot na pansamantala niyang ibinaon ay biglang bumalik ng may buong lakas. Ang imahe ni Gwen na nag-aalaga sa kanya ay biglang nabura, pinalitan ng isang imahe ng babaeng tuso at sanay ng gumamit ng iba para sa pera. I see, sabi lang ni Lemuel, isinara ang folder. Ang kanyang mukha ay muling naging isang maskara ng yelo. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Gwen sa may pinto. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Tanong nito, may ngiti sa mga labi. Ngunit hindi niya pinansin ang tanong. Inihagis niya ang folder sa mesang nasa tabi nila. Ang tunog nito ay malakas sa katahimikan ng foyer.
Sino siya? Tanong ni Limuel, ang kanyang boses ay patag at mapanganib. Nagulat si Gwen. Binuksan niya ang folder at nakita ang mga litrato at dokumento. Ang kanyang mukha ay namutla. Si Amy T. Hernandez po iyan. Kaibigan po siya ng yumaong tatay ko. Tinulungan niya lang po ako sa tuition ko noon. Tinulungan, sarkastikong sabi ni Limuel, lumapit siya. Ganyan ba ang tawag niyo sa ganyang klaseng tulong? Sabihin mo sa akin, Gwen. Ganyan ka na ba talaga kagaling? Bawat lalaking mayaman na makilala mo, may nakukuha ka. Ang mga salita ay tumusok kay Gwen na parang mga punyal. Nakita ni Limuel ang sakit sa mga mata nito, ang pagkabigla, ang hindi paniniwala. Ang mga mata ring iyon ang nag-alaga sa kanya kagabi. Ngunit hindi na niya iyon pinansin. Hindi totoo yan, sabi ni Gwen, ang boses ay nagsimulang manginig. Paano mo nagagawang isipin yan sa akin? Bakit? Dahil inalagaan mo ako kagabi? Kasama ba yan sa serbisyo? Isang sampal. Hindi niya inaasahan. Ang pisngi niya ay biglang uminit. Tiningnan siya ni Gwen, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit at puno ng luha. Wala kang karapatan, sabi nito, bawat salita ay mariin. Kung ganyan ka ba ang tingin mo sa akin, kung pagkatapos ng lahat ay pera pa rin ang nakikita mo sa pagkatao ko, hindi ko na kailangang magpaliwanag sa'yo. Tumalikod dito at mabilis na umakyat sa hagdanan, iniwan si Limuel na nakatayo doon, hawak ang kanyang namumulang pisngi, ang katahimikan ng bahay ay mas mabigat at mas malamig kaysa dati. Nanginginig si Gwen habang isinasara niya ang pinto ng kanyang silid. Isinandal niya ang kanyang likod dito at dahan-dahang napaupo sa sahig, ang lakas ay tila tuluyang umalis sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang kanyang palad. Ang palad na dumampi sa pisngi ni Limuel. Bahagya pa rin itong namamanhid, ngunit ang sakit na nararamdaman niya ay hindi nagmumula doon. Nagmumula ito sa kanyang dibdib. Isang matinding kirot ang kumalat dito, mas masakit pa sa sampal na ibinigay niya, mas malalim pa sa mga salitang ibinato nito. Kasama ba iyan sa serbisyo? Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Paano nito nagawang sabihin iyon? Pagkatapos niyang alagaan ito, pagkatapos niyang makita ang isang bahagi nito na mahina at nangangailangan, isang bahagi na nagpaalala sa kanya na tao rin ito ang isusukli nito sa kanya. Tumulo ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Luha ng galit. Luha ng pagkadurog. Galit hindi lang para kay Limuel, kundi para na rin sa kanyang sarili. Bakit pa siya nag-aksaya ng pag-aalala? Bakit niya hinayaang makita ang isang bagay na higit pa sa isang malamig na ese? Tama ang sabi nito. Isa lang itong kontrata. At siya, sa kanyang kahangalan, ay nakalimot. Sa sumunod na mga araw, ang mansyon ng mga De Villa ay naging isang malamig na bilangguan. Ang hangin ay mabigat sa hindi sinasabing mga salita. Nag-iiwasan sila ni Limuel na parang dalawang taong hindi magkakilala. Ang hapagkainan na dati tahimik lang, ngayon ay puno na ng nakabibinging katahimikan. Walang tumitingin. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Para kay Gwen, bawat araw ay isang pagtitiis. Nagkukulong lang siya sa kanyang silid, o kaya inaglalakad sa hardin, sinusubukang hanapin ang kapayapaan sa mga bulaklak, ngunit kahit ang mga ito ay tila walang kulay. Ang gintong hawla ay hindi kailanman naging mas totoo. Isang gabi, habang nagbabasa siya sa library para lang may pagkaabalahan, pumasok si Limuel. Kitang-kita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito nang makita siya, ngunit sa halip na umalis, isinara nito ang pinto. Kailangan nating mag-usap, sabi nito, ang boses ay patag. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Gwen, hindi inaalis ang tingin sa libro, kahit na hindi na niya maintindihan ang kanyang binabasa. Tungkol sa lalaking iyon. Tigilan mo na, putol ni Gwen, sa wakas ay tumingin ito sa kanya, ang galit na pinipigilan niya ng ilang araw ay nagsimula ng umapaw. Wala kang pakialam kung sino siya. Wala kang karapatang questionin ang nakaraan ko. Lumapit si Limuel, ang mga mata nito ay madilim. May karapatan ako. Asawa mo ako. Asawa sa papel, sigaw ni Gwen, napatayo siya sa kinaupuan. Ang kanyang boses ay nanginig sa pinaghalong sakit at galit. Huwag na huwag mong gagamitin ang salitang iyan na parang may kahulugan. Binayaran mo ako, Limuel. Iyon lang ang ugnayan nating dalawa.
Hindi iyon ganoon kasimple at alam mo yan. Talaga? Ano ang hindi simple doon? Humakbang siya palapit, hinahamon ito. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang simple lang para sa'yo. Nakita mo ang isang babaeng desperado, isang babaeng nangangailangan ng pera, at ginamit mo siya para sa mga pansarili mong interes. Hindi mo ako kilala. Ang nakikita mo lang ay isang babaeng binayaran mo. Ang huling mga salita ay puno ng lason at pait. Nakita ni Gwen ang pagbabago sa mukha ni Lemuel. Isang bagay ang kumislap sa mga mata nito, hindi galit, kundi isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na nasasaktan. Bago pa man siya makagalaw o makapag-isip, kumilos ito. Hinawakan nito ang kanyang mga braso, mabilis at marahas. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkabigla. Hinila siya nito palapit sa kanya, at sa isang iglap, ang mga labi nito ay nasa kanya na. Hindi ito isang halik na malambot. Hindi rin ito halik ng galit. Ito ay isang halik ng desperasyon. Isang marahas na pag-angkin. Ang kanyang isip ay sumisigaw na itulak ito palayo, ngunit ang kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang init ng mga labi nito, ang higpit ng hawak nito sa kanyang mga braso, lahat ay nakakalunod. At sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang pagbabago. Ang pagiging marahas ay napalitan ng isang paghahanap, isang pananabik. Ang halik ay naging mas malalim, mas mapuso. Ang kanyang galit ay unti-unting natunaw, pinalitan ng isang nakakalitong kilig, isang pag-init na gumapang mula sa kanyang tiyan pataas. Hindi niya namalayang tumutugon na pala siya, ang kanyang mga kamay ay umakyat sa dibdib nito. Sa isang saglit, nawala ang kontrata. Nawala ang pera. Nawala ang sakit. Ang naroon lang ay silang dalawa, sa gitna ng isang bagyo ng mga emosyon na hindi nila mapangalanan. Ngunit kasing bilis ng pagsisimula nito, bigla itong natapos. Itinulak siya ni Lemuel palayo na parang napaso. Humihingal ito at ang tingin sa mga mata nito ay hindi na para sa kanya. Ang tingin nito ay para sa sarili niya, isang tingin ng pagkabigla at pagkasuklam. Tiningnan nito ang sarili nitong mga kamay na humawak sa kanya, na parang mga traidor. Isang pagkakamali, sabi nito, ang boses ay halos pabulong, garalgal. Lumingon ito sa kanya, ang malamig na maskara ay muling bumabalik. Huwag mong isipin na may kahulugan ito. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Gwen. Ang kaunting init at pag-asa na naramdaman niya sa halik na iyon ay agad na naging yelo. Ang kilig ay naging isang matinding sakit. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin nito. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng library, paakyat ng hagdanan, ang mga luha ay malayang bumubuhos sa kanyang mga pisngi. Ibinagsak niya ang sarili sa kanyang kama, isinubsob ang kanyang mukha sa unan, at doon humagulgol ng walang tigil. Ang sakit ay napakatindi, napakabigat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang pagring ng kanyang cellphone sa bedside table. Hindi niya ito pinansin. Ngunit patuloy ito sa pagring, paulit-ulit, na parang isang importanteng tawag. Nanginginig ang kamay na inabot niya ito. Hindi niya tiningnan ang numero. Sinagot niya ito, ang kanyang boses ay basag at puno ng hikbi. Hello? Miss Gwendolyn Reyes, tanong ng isang formal at hindi pamilyar na boses ng lalaki sa kabilang linya. Suminghot si Gwen, sinusubukang kontrolin ang kanyang pag-iyak. Sino po ito? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya, na tila nag-aalangan ang tumatawag. Ako po si Attorney Mendoza, mula sa Mendoza Ampersand Associates Law Firm. Mayroon po ba akong nakausap na si Gwendolyn Reyes, dating naninirahan sa Sampaloc, Manila, at nagtitinda ng bulaklak sa Dangwa? Ang pagiging espesipiko ng mga detalye ay nagpatigil sa kanyang paghikbi. Ako nga po. Bakit po? Muling nagkaroon ng sandaling katahimikan bago nagpatuloy ang lalaki, ang boses nito ay mas maingat na ngayon. Edith Reyes, pasensya na po kung nakakaabala ako sa ganitong oras. Mayroon po kaming importanteng bagay na kailangang ipaalam sa inyo. Huminga ito ng malalim. Kami po ay kumakatawan sa pamilya Valderrama. Ang pangalan ay hindi pamilyar sa kanya. Valderrama? Opo, kumpirma ng abogado. Edith Reyes, matagal na po kayong hinahanap ng aming mga kliyente. Mayroon po kaming matibay na dahilan para maniwala na kayo po si Angela Valderrama, ang kanilang nag-iisang anak na nawala 20 taon na ang nakalilipas.
Natigilan si Gwen. Ang mga salita ng abogado ay tila nanggagaling sa isang malayong lugar, hindi nagre-rehistro sa kanyang isipan na puno ng sakit mula sa nangyari kanina. Ano-ano pong sinasabi niyo? Nagkakamali po yata kayo. Ang pangalan ko po ay Gwendolyn Reyes. Naiintindihan po namin ang inyong pagkalito, Gia Reyes, mahinahong sabi ng abogado. Ngunit ang lahat po ng ebidensya ay tumuturo sa inyo, ang birthmark sa inyong balikat, ang mga detalye ng inyong pagkakita sa ampunan lahat po ay tugma. Parang umikot ang buong silid. Ang sakit na dulot ni Limuel ay biglang napalitan ng isang nakakabinging pagkalito. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangalan ay biglang kinu-question. Enos Gwendolyn Reyes? Nariyan pa po ba kayo? Ang boses ng abogado ay tila bumalik mula sa malayo. May mahalaga po kaming sasabihin tungkol sa tunay niyong pagkatao. Nabitawan ni Gwen ang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na carpet ng walang tunog. Napatitig siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay tuyo na sa pag-iyak, ngunit ang kanyang puso ay mas magulo pa kaysa dati. Ang halik. Ang sakit. At ngayon, ito. Ang kanyang mundo, na kanina lang ay gumuho, ay tila muling binubuo sa isang anyo na hindi na niya makikilala. Hindi mapakali si Limuel. Matapos ang marahas na pag-alis ni Gwen mula sa library, naiwan siyang nakatayo doon, ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa mga sigaw nila kanina. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena, ang init ng kanilang pagtatalo, ang biglaang pag-angkin niya sa mga labi nito, at higit sa lahat, ang mga salitang binitiwan niya na parang lason. Isang pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya na parang isang sumpa. Bakit niya iyon sinabi? Dahil sa takot. Takot na ang naramdaman niya sa halik na iyon, ang nakakalitong pagkasabik, ang hindi maipaliwanag na koneksyon, ay totoo. Mas madaling itago ang lahat sa likod ng galit at pagwawalang bahala. Mas madaling saktan ito kaysa aminin sa sarili na